Balikan po natin si GMA News stringer Michael Haushan kaugnay ng isinasagawang paglikas ng mga residente sa Albay. Mike, kumusta na yung lagay ng mga residente sa evacuation center sa ngayon? Actually, sa mga oras na ito, nandito po tayo sa Ligao City, na kung saan sa isang evacuation center dito sa Barangay Balikgang, dito sa Barangay Binatagan, ang isinalubong po tayo sa atin na reklamo yung kawalan ng tubig. Kawalan po ng tubig. Actually, nakausap po natin si Narciso Bobis na taga Barangay Balikgang. Ang binaday po nila dito wala daw silang may giban. Wala rin tubig po yung evacuation center. So medyo nahihirapan sila. Lalo kailangan na po nila ito, lalo pag magsasaing, yung tubig inumin, at saka yung pangbuhos po sa kanilang mga palikuran. At saka yung... Okay, go ahead, Mike. Po sa Yes, Marie. Mike, nakausap niyo ba si Governor Salceda kaugnay dito sa sitwasyon na ito na talagang sinasabi niyo na kulang talaga yung tubig? Kasi napakahalaga niya, lalo pa na mukhang matatagalan yung pananatili ng mga evacuees dyan sa evacuation center. Well, actually, hindi pa po natin nakakausap si Governor Salceda at sinisika po rin natin na makuha ng pahayag yung alkalde rito, pero medyo busy pa rin po. Pero anyway, sisikapin po natin na may parating itong problema. Bukod po dun sa kawalan ng tubig, ang reklamo po nila rito masyadong malamok daw sa evacuation center. So mukhang delikado po ito sa kalusugan rin ng ating mga evacuees. Bukod rin po dito, yung reklamo din ng ibang evacuees sa bayan naman ng Kamalig, yung medyo malamig na yung hinihiga nila kasi ang tanging pangsapin lang nila, yung banig na napakanipis. So, kung magtatagal sila siguro sa evacuation center, baka magkasakit sila nito, yung mga respiratory ailments. Mike, kanina sa iyong ulat, sinasabi mo na nasa 40% pa lang yung mga naililikas na mga residente. Samantalang natapos na kanina alas 9 ng umaga, yung 24 oras na, kumbaga, taning na ibinigay ni Governor Salceda na ma-evacuate lahat ng mga residente dun sa permanent danger zone. Ano ba yung nagiging problema sa ngayon? Bakit natatagalan itong paglilikas? Masyado na bang marami yung kailangang ilikas dahil in-extend na nila hanggang sa 8-kilometer danger zone? O meron ding iba pang mga problema kayong nakikita sa ngayon? Totoo po, Maris. Kung iisipin po natin, yung problema rito, yung distansya ng mga lugar na pinupunta na itong mga nag-evacuate. Although, yun nga, na-mention mo po kanina na 40% na nalikas yung tinatarget po na dito, dapat lilikas ito sa loob ng 24 oras. Itong 51,000 individuals, or katumbas ito ng 12 pamilya. Pero hindi po sila tumitigil na may ilikas nga ito para ma-meet nga lang yung deadline ni Joey Salceda, ni Governor. Although sa tansya po natin mukhang mahirapan kasi yung ginagamit na ng mga sasakyan, minsan nagagawan sila, unahan. So siguro yun din isang rason kung bakit nadidelay itong pag-evacuate. Okay, bukod dun sa sinasabi mo kanina, nakakulangan ng tubig, tsaka kulang na rin sa mga kumot, tsaka kumbaga siguro mga iba pang mga tela na maaaring pambalot nila dahil nga sabi mo ang isa sa mga reklamo masyadong malamig. Meron pa ba kayong mga ibang mga pangangailangan ngayong mga evacuee na nais yung iparating at maaari natin itong iparating sa mga kinauukulan? Sa ngayon po, ang tanging reklamo lang nila dito yung tubig. Yun daw napaka-importante. Siguro iba pwede na pagtsagaan. Baka malay niyo po may mga tulong na dumating. So, ang priority concern po na dito yung tubig. Napaka-importante daw po nun. Alright. Kumusta ngayon yung sitwasyon sa Bulkang Mayon? Meron ba kayong mga nararamdaman ng mga aktibidad ng bulkan? Base po, Marie, sa latest info na nakuha natin sa PBOX, meron pa rin po naitalang 277 rockfall events. Meron din po tayong nai-record daw na 38 volcanic quakes base na rin doon sa seismographs nila sa loob ng 24 oras. Yung sulfur dioxide emission, pumapalo pa rin po ito sa 457 tons per day. Kaugnay po nun, yun, may pa rin pong ipinapatupad yung pagpasok doon sa 6-kilometer permanent danger zone. Dagdag ko lang po, Maris, hindi lang po tao yung binibigyan po dito ng ayuda ng lokal na gobyerno. Pati po yung mga hayop na alaga na itong mga residente, itong mga evacuees, meron din budget. Sabi ni Salceda, meron daw pong 3 pesos per head ito sa mga hayop natin na alaga ng mga evacuees. Nakuha po natin na data,
yung kalabaw na inalaga na itong mga evacuees natin, nasa palo sa 3,744. Yung baka nila, nasa 2,035. Samantala yung baboy, nasa 5,576. Tapos yung aso naman, na tinuring natin na month best friend, nasa 4,640. Okay, Marie. Mike. May itanalaga bang appropriate na lugar na maaaring paglagyan itong mga hayop na ito? Dun sa bilang na sinabi mo, napakarami niyan, ano? At syempre, napakahalaga rin sa ating mga residente dyan, yung kanilang mga alagang hayop na in the meantime na ganito yung volcanic activities, dapat na alagaan din sila. At the same time, hindi rin naman dapat kasama talaga yung sa isang lugar lang yung mga tao dahil baka mamaya magkaroon naman ng sakit, 'di ba? So ano bang inilaan na lugar para dun sa mga hayop? Actually, Maris, nung cover tayo nitong Mayon eruption way back in 2009, ang naalala ko meron siyang isang lugar na pinaglalagyan. Nasa bayan ito ng Kamalig. Doon iniipon yung mga alagang hayop para naman, yun nga, makaiwas tayo sa mga sakit na pwede idulot nito kung nasa malapit sa pinalalagyan nito mga evacuees. All right. Maraming salamat, GMA News Stringer, at ingat kayo dyan, Michael Haushan.